Nangyari ang lahat ng parang bangungot na di ko inakala kailanman. Hello, ako si Amihan, 25 taong gulang, tubong bayan ng San Pablo, Laguna. Hindi ko inakala na ang simpleng buhay ko bilang isang estudyante ay mauuwi sa isang kwento ng pagkakanulo, sakit, at pagtatagumpay na higit pa sa aking inaasahan. Ito ang simula ng aking kwento, isang kwento na puno ng mga lihim at mga sugat na hindi mo basta makikita sa panlabas. Mula pagkabata, ako'y isang simpleng dalaga na masigasig sa pag-aaral. Lumaki ako sa isang pamilya na may limitadong kita, kaya't pinilit kong magpursige para sa isang magandang kinabukasan. Sa aming baryo, kilala ako bilang isang masipag na estudyante, lalo na sa asignaturang pisikal na edukasyon. Dito ko nakilala si Ginoong Ador, ang aming guro sa PE, isang matipuno at matikas na lalaki na palaging may ngiting misteryoso sa kanyang mga mata. Nagsimula ang lahat nang humingi ako ng dagdag na tulong sa kanya para sa aking mga aralin. Sa una, inakala ko na ang mga tingin niya ay dahil sa aking kasipagan at disiplina, ngunit unti-unting lumalim ang kanyang mga asal at naging malabo ang hangganan ng aming guro at estudyante. Hindi ko lubos maipaliwanag ang nangyari, pero isang araw, habang nag-aaral kami sa silid-aralan pagkatapos ng klase, naramdaman ko ang kakaiba. Ang mga salita niya ay tila may ibang kahulugan. Ang mga haplos niya ay nagdulot ng takot at kalituhan. Nangyayari ito sa edad na 14, isang panahon kung kailan ang mundo ko ay dapat puno ng saya at pag-asa, ngunit sa halip ay puno ng pangamba at lihim na sakit. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito sa aking mga magulang, lalo na nang banta siya sa akin na huwag magsabi ng kahit ano. Ang takot ay kumapit sa akin ng mahigpit at ang aking mga araw ay naging madilim, puno ng pagkalito at pangamba. Isang gabi, habang ako'y nag-iisa, napansin kong hindi na dumarating ang aking buwanang dalaw, isang bagay na hindi ko pinansin sa umpisa. Ngunit nang lumala ang aking pakiramdam, dinala ako ng aking ina sa doktor. Doon ko nalaman ang tunay na dahilan, buntis ako, sa kabila ng aking murang edad at kawalang alam sa mundo ng mga matatanda. Ang balita ay parang kulog na bumagsak sa aming maliit na tahanan. Ang mga plano ko para sa kinabukasan ay biglang naglaho at ang mga pangarap ko ay napalitan ng takot at pagdududa. Ang aking ama, sa halip na umalalay, ay agad na nakipag-usap kay Ginoong Ador upang ayusin ang lahat. Ang kasal, ang bata, at ang lahat ng bagay na akala nila ay dapat tapusin. Ako, na walang sapat na lakas upang lumaban, ay naging isang mananagot lamang sa desisyon ng iba. Sa edad na 15 taong gulang, napilitan akong pumasok sa isang kasal na hindi ko hiniling, kasal na puno ng pagdurusa at pagkakahiwalay sa aking sariling kalayaan. Sa pagdaan ng panahon, naging malamig si Ador, tila isang estranghero na nagbihis ng mukha ng asawa. Wala nang halakhak, wala nang pagmamahal, ang aming pagsasama ay isang palabas na puno ng takot at pagdurusa. Ngunit sa kabila ng lahat, nagkaroon ako ng mga anak, mga ilaw sa madilim kong mundo na nagsilbing dahilan upang magpatuloy ako. Ngunit ang buhay ko ay nagbago nang makilala ko si Wenceslao, isang trooper ng jeep sa bayan namin, isang lalaking may puso at tapang na tila siya lang ang nakakita sa totoong ako. Sa kanyang mga mata, naranasan ko ang pag-ibig na matagal ko nang hinahanap at sa kanyang mga haplos, natutunan kong muling magmahal at magtiwala. Ngayon, habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko pa rin malimutan ang mga sugat at luha na aking tinanggap. Ngunit alam ko rin na sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin para sa isang bagong simula, isang buhay na puno ng tunay na pagmamahal at kalayaan. Ito ang simula ng aking kwento, isang kwento ng pagdurusa, pagtatanggol sa sarili, at paghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Sa simula, parang isang panaginip lang ang nangyari kay Amihan. Ako si Amihan, 14 na taong gulang noong unang beses kong nakilala si Ginoong Ador, ang guro namin sa pisikal na edukasyon sa aming paaralan sa bayan ng San Pablo, Laguna. Isang matipuno at maayos na lalaki, laging may ngiti sa labi at parang may kakaibang alindog sa kanyang mga mata. Sa mga unang tingin, akala ko'y dahil lang sa pagiging masipag at matalino ko sa klase na pinapansin niya ako, kaya't natuwa ako nang inalok niya akong magkaroon ng personal na tutorial para mas mapabuti ang aking pag-aaral sa asignaturang iyon. Dahil sa aminadong kulang ako sa kasanayan sa pisikal na edukasyon,
Nangusap ako sa mga magulang ko at sa kabila ng aming simpleng buhay, pumayag sila. Sa mga unang araw ng tutorial, naging masigasig ako sa pag-aaral at mas lalo akong nai-inspire ni Ginoong Ador. Palagi siyang dumarating ng maaga at nagbibigay ng oras para sa akin. Palaging may pasensya at tinutulungan ako na maunawaan ang mga aralin. Para sa akin, isa siyang guro na tunay na nagmamalasakit, ngunit unti-unting nagbago ang lahat. Hindi ko agad napansin nang magsimulang dumating si Ginoong Ador sa aming bahay ng mas madalas, lalo na sa mga araw bago ang mga pagsusulit. Sa halip na puro pag-aaral, napansin ko na ang mga salita niya ay nagiging mas malambing at ang mga haplos niya ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa akin. Sa una, inisip ko na hindi iyon tama, pero nahirapan akong ipaliwanag ang pakiramdam ko dahil wala akong sapat na kaalaman tungkol sa mga bagay na iyon. Ang mga tingin niya ay nagiging mas malalim at ang mga kamay niya ay unti-unting naglakas ng loob na humawak sa akin sa mga paraang hindi ko maintindihan. Isang hapon, habang nag-aaral kami sa silid ng mga guro sa aming paaralan, tinangkan niyang lapitan ako ng mas malapit, nilapitan ang aking mga balikat at niyakap ng mahigpit. Nagulat ako, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Nilabanan ko siya, ngunit parang may puwersa siyang hindi ko kayang talunin. Hindi ko maipaliwanag ang lungkot na bumalot sa aking puso, ang takot na hindi ko mailabas sa kahit kanino. Wala akong lakas ng loob na sabihin sa mga magulang ko, lalong-lalo na nang marinig ko ang mga banta niya, na kung magsasalita ako, magkakaroon ng masamang mangyayari sa akin. Sa mga sumunod na araw, unti-unti akong nawalan ng gana sa pag-aaral. Ang dating masipag na estudyante ay naging tahimik at malungkot. Hindi ko na maintindihan ang aking sarili, parang nawawala ako sa mundong dati kong kinabibilangan. Ang mga araw ko ay naging isang halo ng takot at kalituhan habang ang aking katawan ay unti-unting nagbabago. Isang araw, napansin ko na hindi na dumarating ang aking buwanang dalaw, isang bagay na hindi ko pinansin sa umpisa dahil akala ko'y naantala lang ito. Ngunit nang lumala ang aking pakiramdam, dinala ako ng aking ina sa doktor. Doon ko nalaman ang katotohanan na pinakakinatatakutan ko. Buntis ako, isang bata sa edad na 14 na walang sapat na kaalaman at handang harapin ang mundo ng mga matatanda. Ang balita ay kumalat sa aming tahanan nang hindi inaasahan. Ang aking ama ay agad na lumapit kay Ginoong Ador upang pag-usapan ang aming sitwasyon. Sa halip na ako ang tanungin o bigyan ng pagkakataong magpaliwanag, napilitan akong sumunod sa mga desisyon ng mga matatanda sa paligid ko. Sa murang edad, napilitang pumasok sa isang kasal na hindi ko pa naiintindihan, isang kasal na puno ng takot at mga pangarap na nawasak. Si Ginoong Ador, na dati kong guro at naging asawa, ay naging isang estranghero sa aming bahay, malamig, walang pagmamahal at puno ng mga lihim. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinanganak ko ang aking unang anak, isang batang lalaki na naging ilaw ng aking buhay sa gitna ng dilim. Ngunit ang sakit at pagkakanulo ay hindi nagtatapos doon. Habang lumalaki ang mga anak namin, unti-unting naramdaman ko ang paglayo ni Ador, ang kanyang malamig na mga haplos, at ang kawalan ng pagmamahal na dapat ay naramdaman ko bilang isang asawa. Sa kabila ng kanyang pagiging asawa at ama, para bang siya'y isang estranghero na nagbihis ng mukha ng isang mapanakit na tao. Sa gitna ng lahat ng ito, nakilala ko si Wenceslao, isang trooper ng jeep sa aming bayan, isang lalaking may pusong mainit at may malasakit sa akin. Sa kanya ko naranasan ang tunay na pag-ibig, ang mga haplos na puno ng pag-aaruga, at ang mga salita na nagbibigay lakas. Sa kabila ng aking kasal, siya ang naging dahilan upang muling umasa at magmahal. Ngunit ang buhay ay puno ng komplikasyon at ang kwento ko ay hindi pa dito nagtatapos. May mga lihim na kailangang ilahad, mga desisyon na kailangang harapin, at mga sugat na kailangang pagalingin. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko kung paano ko hinarap ang mga pagsubok na ito at kung paano nagsimula ang aking pakikipagsapalaran para sa kalayaan at tunay na kaligayahan. Hindi ko pa rin malilimutan ang mga araw na yon nang unti-unting nabalot ng dilim ang aking buhay. Ako si Amihan, 16 na taong gulang, at bagamat may asawa na ako, tila wala akong kalayaan para ipaglaban ang sarili kong kaligayahan. Ang kasal namin ni Ginoong Ador ay punong-puno ng kirot, mga lihim at mga pangakong hindi tinupad.
Lumipas ang mga buwan at ang mga araw ko ay naging isang walang katapusang siklo ng takot at pagsunod. Si Ador, na dati kong guro, ngayon ay naging isang lalaking may malamig na puso. Hindi na niya ako tiningnan ng may pagmamahal, bagkus ay parang isang bagay na dapat niyang kontrolin. Ang mga haplos niya ay naging mapanakit at ako'y nagkaroon ng matinding pag-aalinlangan sa sarili ko. Napagtanto ko na ang buhay na ito ay hindi para sa akin, isang pag-iral na walang kalayaan at walang karapatan. Sa kabila ng lahat, nagkaroon ako ng 2 anak, isang batang lalaki at isang babae, na naging liwanag ko sa gitna ng dilim. Sila ang dahilan kung bakit ako nagpatuloy sa kabila ng lahat ng sakit. Ngunit habang lumalaki ang mga anak, lumalala rin ang pagkakahiwalay namin ni Ador. Ang aming tahanan ay puno ng katahimikan, palaging may tensyon at halos walang komunikasyon. Isang gabi habang naglalakad ako sa mga lansangan ng San Pablo, nakilala ko si Wenceslao, isang trooper ng jeep na may mga matang puno ng init at malasakit. Hindi ko inaasahan na sa simpleng pagkikita namin ay magbabago ang takbo ng aking buhay. Siya ang unang tao na nagpakita ng tunay na pag-aalaga sa akin mula nang ako'y maging ganito. Sa bawat pag-uusap namin, naramdaman ko ang pag-asa na muling maramdaman ang tunay na pagmamahal. Hindi naglaon, unti-unti akong naakit sa kanya. Ang mga haplos niya ay puno ng pag-aaruga, ang mga salita niya ay nagbibigay ng lakas. Sa kanya ko naranasan ang mga damdaming matagal ko nang nawalay, ang ligaya, ang saya at ang pag-asa. Ngunit alam kong delikado ang aming relasyon dahil ako'y may asawa pa at hindi ko kayang sirain ang pamilya na kahit na puno ng sakit ay bahagi ng akin. Ngunit sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, sinubukan kong harapin ang aking damdamin. Nagsimula akong magplano para sa aking kinabukasan, para sa buhay na may kalayaan kung saan hindi ako magiging biktima ng takot at pagmamalupit. Sinimulan kong mag-ipon ng mga pangarap at mga plano para sa aking sarili at sa aking mga anak. Isang araw, nagdesisyon akong makipag-usap kay Ador tungkol sa aming relasyon. Ngunit sa halip na magkaroon ng pag-uusap na puno ng pag-unawa, naranasan ko ang kanyang malamig na pagtanggi at kawalan ng pakialam. Para siyang estranghero sa bahay na ito, isang lalaking hindi na mahalaga ang damdamin ko at ang aking mga pangarap. Dito nagsimula ang aking pakikipaglaban para sa aking kalayaan. Hindi ko na kayang tiisin ang ganitong buhay. Sa kabila ng takot at pangamba, nagpasya akong gumawa ng hakbang para sa aking sarili at sa aking mga anak. Alam kong mahirap ang landas na tatahakin, ngunit handa akong harapin ang lahat upang makamit ang tunay na kaligayahan. Sa mga susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga hakbang na ginawa ko upang makalaya mula sa tanikala ng aking nakaraan, ang mga pagsubok na hinarap ko, at ang mga bagong pag-asa na unti-unti kong natagpuan. Ang aking kwento ay isang patunay na kahit gaano man kasakit ang nakaraan, may pag-asa pa rin sa dulo ng dilim. Hindi ko inakala na ang isang simpleng plano ay magiging simula ng aking paglaya mula sa isang madilim na kabanata ng aking buhay. Ako si Amihan, 17 taong gulang na noon ay puno ng pangarap at takot, ngunit determinado ng baguhin ang aking kapalaran. Sa kabila ng malamig at mapanakit na pagtrato ni Ginoong Ador, nagsimula akong magplano para sa kinabukasan, para sa akin at sa aking mga anak. Sa isang gabi, nagdesisyon akong harapin ang aking asawa tungkol sa aming relasyon. Hindi ko ito ginawa ng basta-basta. Pinili kong maging matapang dahil alam kong hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Nilapitan ko siya ng may buong tapang at sinabi ang aking nararamdaman, ang sakit, ang takot at ang pangarap kong makalaya. Ngunit ang kanyang tugon ay malamig at walang pakundangan. Para siyang walang puso at ang mga salita niya ay parang patalim na tumutusok sa aking damdamin. Hindi niya ako pinakinggan at sa halip, pinilit niyang sabihin na mananatili kami sa kasal para sa mga anak. Hindi ako sumuko. Alam kong may mas magandang buhay pa kaysa sa ganito. Sa tulong ni Wenceslao, ang trooper ng jeep na naging sandigan ko, nagsimula akong mag-ipon ng pera at magplano ng isang paraan para makalabas sa aming sitwasyon. Si Wenceslao ang naging ilaw ko sa madilim na daan. Palagi siyang nandyan upang makinig, umalalay at magbigay ng lakas ng loob. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa at sa bawat haplos niya, naramdaman kong muling may buhay ang puso ko. Habang unti-unting lumalalim ang aming ugnayan ni Wenceslao, nagplano kami ng isang lihim na paraan para makapagtayo ako ng sariling buhay.
Bumili kami ng maliit na bahay sa bayan, isang lugar kung saan maaari kaming magsimula muli, malayo sa mga alaala ng nakaraan. Alam kong mahirap ang landas na tatahakin, lalo na't may mga anak akong kailangang alagaan, ngunit handa akong harapin ang bawat pagsubok. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Si Ginoong Ador ay hindi basta-basta nagpatalo. Nang malaman niyang may bago akong kasama, lalo siyang naging mapanakit at mapang-abuso. Minsan, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo na halos mauwi sa karahasan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit kong magpakatatag para sa mga anak ko at sa sarili ko. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Wenceslao sa maliit naming bahay, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Hindi man perpekto ang buhay, ngunit sa kanya ko naranasan ang tunay na pagmamahal, isang pagmamahal na walang halong takot at pananakot. Sa mga sandaling iyon, nagpasya akong hindi na ako susuko. Hindi na ako babalik sa madilim na buhay na dati kong tinahak. Ngunit ang aking kalayaan ay may kapalit. Ang desisyon kong lumayo ay nagdulot ng mga komplikasyon at mga panganib na hindi ko inaasahan. Sa mga susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga pagsubok na hinarap ko sa aking pakikipaglaban para sa kalayaan, ang mga lihim na unti-unting lumalabas at ang mga desisyon na kailangang gawin upang mapanatili ang aking bagong buhay. Ang kwento ko ay patuloy na umuusbong, puno ng pag-asa, takot at tapang. Sa kabila ng lahat, naniniwala ako na may liwanag sa dulo ng madilim na lagusan at handa akong hanapin ito kahit ano paman ang aking kaharapin. Ang araw na iyon ay hindi ko malilimutan, ang araw kung kailan unti-unting bumagsak ang mga pader ng aking lumang buhay. Ako si Amihan, 18 taong gulang, at sa wakas ay nagsimula ang malaking pagbabago sa aking buhay. Matapos ang mga buwan ng lihim na paghahanda, plano, at pag-iipon kasama si Wenceslao, dumating ang araw na nagpasya akong harapin ang aking nakaraan at itigil ang lahat ng sakit na dulot ni Ginoong Ador. Isang hapon, habang tahimik ang aming bahay sa San Pablo, nilapitan ko si Ador ng may buong tapang. Hindi na ako ang batang takot na sumusunod sa bawat utos niya. Ngayon, ako ay isang ina na handang ipaglaban ang kalayaan ng sarili at ng aking mga anak. Sinabi ko sa kanya ng malinaw na hindi ko na kayang magpatuloy sa buhay na ito, ang buhay na puno ng takot, pang-aabuso at pagkakulong. Inilahad ko na gusto kong hiwalayan kami at hindi ko nahahayaang sirain pa niya ang aking pagkatao. Walang emosyon si Ador sa kanyang mga mata nang marinig ang aking mga salita. Para siyang isang taong naghintay lang ng ganitong pagkakataon para ipakita ang tunay niyang kulay. Ngunit hindi na ako natakot. Sa halip, naramdaman ko ang isang di mapipigilang lakas na sumibol mula sa loob ko. Alam kong ito na ang simula ng aking bagong buhay, ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ko ang presensya ni Ador sa bawat sulok ng bahay. Palagi siyang nagmamasid, nagbabanta, at ginagamit ang kanyang impluwensya para hadlangan ang aking mga plano. May mga pagkakataon na halos mapilitan akong sumuko, ngunit sa tuwing naiisip ko ang aking mga anak at si Wenceslao, muling sumisigla ang aking loob. Dito nagsimula ang aming lihim na pagtutulungan ni Wenceslao. Hindi lamang siya naging kasintahan ko, kundi ang aking tagapagtanggol at kaagapay sa laban. Sa bawat gabi, pinagpaplanuhan namin ang mga hakbang kung paano ko mailalayo ang aking sarili sa kamay ni Ador, paano ko mapapanatili ang kaligtasan ng aking mga anak at ang aming bagong tahanan. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Wenceslao sa aming munting silid, pinag-usapan namin ang posibilidad ng paglipat sa Maynila o sa ibang lugar na malayo sa San Pablo. Alam naming hindi ito magiging madali, lalo na't may mga taong nais akong pigilan. Ngunit handa kaming harapin ang lahat ng iyon para sa isang buhay na may dignidad at pag-asa. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang maalala ang mga araw na puno ng pang-aalipusta at pangungutya mula sa mga tao sa aming paligid. Ang ilan ay nagsasabing ako ay nagkasala, na ako ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Ngunit sa puso ko, alam kong ako ay isang biktima. Isang biktima ng isang lalaking ginamit ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang buhay ng isang inosenteng dalaga. Ang mga susunod na araw ay puno ng mga pagsubok at panganib. Hindi ko pa alam kung ano ang haharapin ko, ngunit isa ang sigurado ako. Hindi ako susuko sa laban para sa aking kalayaan at sa kinabukasan ng aking mga anak.
Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga pangyayaring nagbukas ng mga bagong pintuan sa aking buhay, mga laban na hindi ko inaasahan, mga tao na biglang naging kaaway, at ang pag-asa na unti-unting sumisikat sa gitna ng dilim. Ang kwento ko ay patuloy na umuusbong, puno ng tapang, pag-asa, at hindi matitinag na determinasyon. Hindi ko inakala na unti-unting sisira ang aking mundo sa paraang hindi ko kayang pigilan. Ako si Amihan, 21 taong gulang na ngayon, at sa kabila ng paglalakbay ko tungo sa kalayaan, may mga pangyayaring nagdulot sa akin ng matinding pagkabigla at pagkatakot. Ang lahat ng mga plano at pangarap na matagal kong inihanda ay tila unti-unting nauuwi sa isang bangungot na hindi ko inaasahan. Matapos ang matinding pagtatalo ni Ginoong Ador at ang aking pagdesisyon na hiwalayan siya, nanatili pa rin ang kanyang presensya sa bawat sulok ng aking buhay. Hindi niya tinanggap ang aking desisyon ng madali. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang mga koneksyon at impluwensya sa aming bayan upang hadlangan ang anumang hakbang ko para sa kalayaan. Ang mga banta at pananakot ay naging bahagi ng aking araw-araw na buhay. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking dagok ay nangyari nang mawala ang aking anak na lalaki sa gitna ng kaguluhan. Isang gabi na parabang naglaho siya mula sa mundo at ako'y naiwang walang sapat na sagot sa aking mga tanong. Ang sakit na iyon ay hindi ko maipaliwanag, ang pagkawala ng isang bahagi ng aking puso at kaluluwa. Sa kabila ng aking takot, alam kong kailangan kong maging matatag para sa natitirang pamilya. Sa mga sandaling iyon, nagdamdam ako ng matinding galit at pagkamuhi kay Ginoong Ador, hindi lamang dahil sa pang-aabuso na ipinasan ko, kundi dahil sa pagkawala ng aking anak na naging resulta ng lahat ng iyon. Ang kanyang mga salita at mga gawa ay nagdulot sa akin ng sugat na matagal nang naghihilom ngunit muling bumuka. Sa kabila ng lahat, nariyan si Wenceslao, ang aking sandigan at ilaw sa madilim na gabi. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas upang ipaglaban ang aking sarili, ang aking mga anak, at ang aming kinabukasan. Sa kanya ko naranasan ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga na matagal ko nang hinahanap. Ngunit kahit na ganoon, hindi mawawala ang takot na baka maulit ang lahat ng sakit. Habang unti-unting bumabalik ang aking lakas, nagsimula akong mag-isip ng mga paraan upang malampasan ang lahat ng hadlang. Ngunit sa likod ng aking puso, alam kong may mga lihim na hindi pa nalalantad, mga katotohanang magpapabago sa lahat ng aking pag-iisip at desisyon. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga hindi inaasahang pangyayari na magpapabago sa direksyon ng aking buhay, mga plot twist na magpapabago sa lahat ng aking paniniwala at magbibigay ng bagong hamon sa aking paglalakbay. Ang kwento ko ay patuloy na nagiging masalimuot, puno ng emosyon, at mga pangyayaring hindi ko inasahan kailanman. Hindi ko inakala na ang buhay ko ay magdadala sa akin sa isang ganitong bangungot na tila walang katapusan. Ako si Amihan, 22 taong gulang, at ang mga pangyayari sa aking buhay ay biglang nagkaroon ng hindi inaasahang liko na nagdulot sa akin ng matinding pagkabigla at pangamba. Ang mga lihim na matagal nang nakatago ay unti-unting lumabas at ang mga taong inaasahan kong sandigan ko ay biglang naging dahilan ng aking pagkawasak. Isang araw, habang nakikipag-usap ako kay Wenceslao sa aming munting bahay sa bayan, may dumating na isang sulat mula sa isang hindi kilalang tao. Hindi ko maintindihan ang laman nito, ngunit ramdam ko agad na may masamang balak ito. Sa sulat, may mga paratang tungkol sa aking nakaraan, mga detalye na hindi ko nais ipaalam sa kahit sino. Parang may nagbabantang ibunyag ang aking mga lihim sa buong bayan at baka masira ang bagong buhay na sinimulan namin ni Wenceslao. Hindi lamang iyon ang naging problema. Isang gabi habang pauwi mula sa trabaho si Wenceslao, napansin niya na may mga taong sumusunod sa kanya. Hindi niya ito pinansin sa umpisa, ngunit nang dumating siya sa bahay at sinabi ang nangyari, naramdaman ko ang takot na matagal ko nang iniiwasan. Parang may mga tao na gustong sirain ang lahat ng pinagpuyatan namin. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magpakita ang mga kakaibang pangyayari, mga lihim na tawag sa telepono, mga anino na nagmamasid sa aming bahay, at mga banta na hindi ko maintindihan. Ang dating buhay na puno ng takot ay muling bumalik, ngunit ngayon mas malalim at mas mapanganib. Ang pinakamalaking gulat ay nang malaman ko na ang nagbabanta sa amin ay hindi iba, kundi ang ina ni Ginoong Ador,
Isang babaeng may matinding galit at determinasyon na panatilihin ang kanyang anak at kontrolin ang aking buhay. Hindi niya tinanggap ang aking pag-alis at ang bagong buhay na sinimulan ko, kaya't ginamit niya ang lahat ng kanyang impluwensya upang ibalik ako sa dati, isang buhay na puno ng pagkakulong at sakit. Hindi ko alam kung paano haharapin ang ganitong pagsubok. Ang mga taong inaasahan kong magiging kaalyado ko ay naging kalaban ko na ngayon. Naramdaman ko ang matinding pangungulila, takot at kawalang pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ako nawalan ng pag-asa. Alam kong may lakas pa rin ako upang labanan ang mga ito, lalo na para sa aking mga anak at sa aking sarili. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga hakbang na ginawa namin ni Wenceslao upang harapin ang mga banta at mga pagsubok na dala ng pamilya ni Ador. Ang kwento ko ay patuloy na nagiging masalimuot, puno ng panganib at mga desisyong magtatakda ng aking kinabukasan. Handa na ba kayong malaman ang mga susunod na kabanata ng aking buhay? Hindi ko inakala na ang laban para sa aking kalayaan ay magdadala sa akin sa isang mas madilim at mas komplikadong mundo. Ako si Amihan, 23 taong gulang, at sa kabila ng lahat ng pagsubok na aking pinagdaanan, unti-unti kong natutunan na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso at sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Matapos ang mga banta at panggigipit mula kay Aling Rosalinda, ang ina ni Ginoong Ador, nagsimula kaming ni Wenceslao ng isang plano upang protektahan ang aming pamilya. Hindi namin inisip na magiging ganoon kahirap, ngunit wala kaming ibang pagpipilian kundi ang magkaisa at maglakas loob. Una naming ginawa ay ang paglipat sa isang lugar na hindi madaling maabot ng mga taong may masamang intensyon. Sa tulong ng mga kaibigan ni Wenceslao sa Maynila, nakahanap kami ng isang maliit na apartment sa isang tahimik na barangay kung saan ligtas kaming makakapagsimula muli. Dito, unti-unti kong naramdaman ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ngunit kahit sa bagong lugar, hindi nawawala ang mga hamon. Patuloy ang mga tawag at lihim na pagmamasid mula sa mga taong nais kami masira. Sa mga sandaling iyon, saka ko naintindihan na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagtakbo mula sa nakaraan, kundi pakikipaglaban para sa hinaharap. Sa likod ng mga pagsubok, si Wenceslao ay naging aking matibay na sandigan. Sa bawat araw na magkasama kami, naramdaman ko ang tunay na pagmamahal na noon ko lang naranasan. Hindi niya ako iniwan sa gitna ng unos, bagkus ay pinatatag niya ang aking loob upang harapin ang kahit anong pagsubok. Isang gabi, habang magkasama kaming nag-uusap sa aming maliit na tahanan, sinabi niya sa akin, "Amihan, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako sa laban na ito at hindi tayo susuko." Ang mga salitang iyon ay naging apoy na nagbigay lakas sa akin upang ipagpatuloy ang aking pakikipaglaban. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga lihim na unti-unting lumalabas, mga katotohanang hindi ko inaasahan na magbabago sa lahat ng aking pananaw. Ang mga taong dati kong pinagkatiwalaan ay may mga itinatagong motibo at ang mga pangyayari ay unti-unting nagiging masalimuot. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga hindi inaasahang pangyayari na magpapabago sa aking buhay, mga pagtataksil, mga bagong kaaway, at ang paglalantad ng mga lihim na matagal nang itinago. Ang kwento ko ay patuloy na lumalalim, puno ng emosyon at hindi inaasahang mga pangyayari. Handa na ba kayong harapin ang katotohanan kasama ko? Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang bagyong hindi ko inaasahan, isang unos na nagpapalakas sa akin at nagpapalalim ng sugat sa aking puso. Ako si Amihan, 24 na taong gulang, at sa kabila ng lahat ng laban na aking pinagdaanan, ngayon ay nararamdaman ko na ang mga pangyayari ay umaabot na sa sukdulan, isang punto kung saan ang lahat ay maaaring magbago magpakailanman. Habang lumalalim ang aming buhay kasama ni Wenceslao sa aming bagong tahanan sa Maynila, unti-unti ring lumilitaw ang mga anino ng nakaraan na tila naglalayong sirain ang aming kapayapaan. Hindi lang si Aling Rosalinda ang aming kinatatakutan, may mga bagong mukha na naging bahagi ng aming araw-araw na takot. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa palengke, bigla kaming nilapitan ng mga hindi kilalang lalaki na may masamang intensyon. Ang mga mata nila ay puno ng galit at pagkamuhi, tila ba kami ang kanilang pinakamasamang kalaban sa mundo.
Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na panganib na bumabalot sa aming buhay. Ngunit sa kabila ng takot, hindi ako nagpanik dahil hawak ko ang kamay ni Wenceslao at sa kanyang mga mata, nakita ko ang tapang na nagsilbing lakas ko. Ang pangyayaring iyon ay naging mitya ng isang malawakang laban na hindi ko inakala. Ang mga lihim na tinatago ng pamilya ni Ador ay unti-unting lumalabas sa liwanag. Mga kasinungalingan, pagtataksil, at mga panlilinlang na nagpapalalim sa sugat ng aking nakaraan. Ang mga taong akala ko'y kaibigan ay naging mga kalaban at ang mga naisip kong protektor ay nagbukas ng bagong mga panganib. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas, isang apoy sa loob ko na nagsasabing hindi ako susuko. Sa bawat pagsubok, sa bawat hamon, lumalakas ang loob ko na ipaglaban ang sarili ko at ang mga taong mahal ko. Hindi na ito simpleng laban para sa kalayaan, kundi isang digmaan para sa dignidad, karapatan at tunay na pagmamahal. Ngunit alam kong hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Sa likod ng bawat pangyayari ay may mas malalalim pang lihim na kailangang tuklasin. Ang mga desisyon na aking gagawin ay magtatakda ng aking kinabukasan, isang kinabukasan na maaaring puno ng liwanag o ganap na kadiliman. Sa susunod na bahagi, dadalhin ko kayo sa rurok ng kwento, isang dramatikong yugto kung saan ang lahat ay magtatagpo sa isang punto na magbibigay ng kasagutan, ngunit magbubukas din ng mga bagong tanong. Handa na ba kayong marinig ang katotohanan? Ang kwento ko ay patuloy na umiikot sa pagitan ng pag-asa at pangamba, at ang susunod na kabanata ay magiging pinakamahalaga sa lahat. Hindi ko inakala na darating ang araw na ito, ang araw na ang lahat ng aking mga lihim, mga pangarap at mga sugat ay magsasama-sama sa isang matinding labanan na magpapabago sa takbo ng aking buhay magpakailanman. Ako si Amihan, 24 na taong gulang, at narito ako ngayon sa rurok ng aking kwento, isang yugto na puno ng tensyon, emosyon at hindi inaasahang mga pangyayari. Sa mga nakaraang buwan, ang buhay ko ay naging isang giyera, isang labanan laban sa mga anino ng nakaraan, mga taong nais sirain ang aking kalayaan, at mga lihim na matagal nang itinatago. Ngunit ngayon, naramdaman ko na ang mga pader na bumabalot sa akin ay unti-unting bumabagsak, at ang katotohanan ay unti-unting lumalabas sa liwanag. Isang gabi, sa gitna ng isang mabigat na pag-uusap sa pagitan ko ni Wenceslao at ng aking anak na babae, naunawaan ko ang lalim ng sugat na iniwan ng nakaraan sa aming pamilya. Ang bawat salita, bawat luha, ay nagdala ng bagong pag-asa at lakas upang harapin ang mga susunod na hamon. Ngunit sa likod ng mga ito, may mga lihim na hindi pa nalalantad, mga katotohanan na magpapabago sa lahat ng aking pananaw. Sa oras na iyon, dumating ang isang tawag na nagbigay daan sa isang hindi inaasahang pangyayari, isang pangyayaring magpapabago sa takbo ng aking buhay at magbubukas ng pinto para sa bagong simula. Ang mga tao na noon ko lamang nakilala bilang kaaway ay nagbabago ng anyo at ang mga taong akala ko'y kaalyado ay nagiging dahilan ng aking pagkawasak. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan na nagmumula sa loob ko. Ang pag-ibig ni Wenceslao, ang tapang ng aking mga anak, at ang aking sariling determinasyon ay naging sandigan ko sa gitna ng unos. Alam kong kahit anong mangyari, hindi ako nag-iisa. Ngayon, habang isinusulat ko ang huling bahagi ng aking kwento, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa aking kalagayan, ano ang gagawin ninyo? Sino ang may tunay na kasalanan at sino ang dapat paniwalaan? Ang buhay ko ay isang kwento ng pag-ibig, pagkakanulo, pagsubok, at paglaya. Ngunit sa huli, ang tanging tanong ay, paano ko haharapin ang bukas na puno ng mga tanong at mga pangarap? Ang kwento ko ay hindi natatapos dito. Ito ay isang simula ng bagong kabanata, isang kabanatang puno ng pag-asa, pakikipaglaban, at muling pagkabuhay. At sa mga susunod na araw, haharapin ko ang mga hamon ng may tapang at determinasyon, handang isulat ang aking sariling kapalaran. Ngunit bago ako magpatuloy, nais kong marinig mula sa inyo, ano ang sa tingin ninyo ang mangyayari sa akin? Paano ko haharapin ang mga lihim na ito? Magkakaroon ba ako ng tunay na kalayaan o muling mabibigo sa gitna ng unos? Ibahagi ang inyong mga saloobin dahil ang kwento ko ay hindi lang sa akin, it's a story that belongs to us all.